senator judges, nakapila sila, sunod-sunod sila. Panay mga anti-Sara. Kitang-kita naman eh. Kunwari pa sila na hindi sila bias. Dadasal-dasal pa. Tapos, babalata mo, yung resibo, nasaan yung resibo? Kayo nga walang resibo. Nakapirma kayo. Liquidation by certification kayo. Animal. Buti nga sa OBP eh. Vice President na yun, kayo senator lang eh. Iyon Vice President na, may confidential fund, nagbigay sila ng resibo. Ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa abroad. Okay, happy Thursday. Tulin August 6, 2026. Meron ba akong nakalimutan na birthday? Happy birthday! Nakakalimutan niya ata. Sa lahat ng nagbe-birthday ngayong araw na to, happy birthday! Okay, so isang maulan na maghapon, kagabi pa, may hangin pa, pero hindi ganong kalakasan, buti na lang. Nakapuyat din kasi pumapagpag yung bubong, yung yero. Tapos yun yung puyat din. Iniisip kasi baka may tumagos na na tubig. Anyway, I hope everyone is safe, no? Kasi lalo na yung sa mga flood prone areas at saka mga landslide prone areas. Condolence dun sa pamilya nung kung nakikinig kayo. Condolence sa pamilya nung taga La Trinidad, Benguet. Merong na landslide eh. Doon sa may parting kainan, nabaon sila eh, patay 2. So, nasa season na tayo ng may mga nachuchugi, no? Pero impeachment pa rin. Sa Monday, day 14. Kaya by next week, kung 3 araw yon, 25 million isang araw, 75 million plus 325. Next week, papasok tayo ng 400 million. Impeachment. Galing, 400 million. Tapos nun, ang hinahabol, 125 million. Sira ulo, eh. Sabi ni, Lisa Tuginay, no? Lisa Tuginay. Thank you, sa comment mo. Agree siya sa na mag-impeach ay ang Supreme Court. Do sa idea ba kung sakasakaling maayos natin yung sistema natin, in the event na maayos natin, bakit nga ba binigay sa Senado ang pag-impeach? I think the logic there is di ba three branches of government na co-equal lahat, executive, tapos legislative, judiciary. Nilagay sa legislative kasi binoto ng tao eh. Ganun ba? So parang ang ewan ko lang, nanguhula lang ako. I'm just guessing na yung mga senador kasi mga 15 million, 25 million ang boto niyan. So hinalal ng tao yung i-impeach nila, President and Vice President, ay hinalal din ng tao. Pero mga 31 million, di ba? Bongbong tsaka Inday Sara, 32 million. No, hindi nagkakalayo. So parang baka sa compared to the Supreme Court na in-appoint ng Pangulo. Siguro ganun yung logic, no? Pero ang problema doon, pinapayagan natin na isang maging political process kasi kung kalyado ka ng presidente at may gustong impeach ang presidente, didiktahan lang niya yung Congress at Senate, lalo na kung may money involved, idadanggal ng mga benefits, etc., mga MOOE, mag-i-impeach ang gaya ginawa sino na yung mga na-impeach dati? Corona, meron pa Sereno ba? Pero nag-resign si Sereno. Kung titignan ninyo, di kayo magka-align sa partido, kontra kayo sa politika, gagamitin lang yung impeachment process para timbugin ka. Mali yung proseso talaga. And why is it na, yan ang sabi ko kapon, gagastos tayo ng
sandamakmak, abutin pa nga ng billion ito, 92 days eh. So abutin ng billion, 13 days tayo, 325 million by next week, plus 3 days, 16 days, 400 million na. Halos kalahati na ng 1 billion, ano? So, tama ba? Gastos ka ng abutin. Ilan na? 325 million. Ang hinahabol mo, 125 million na may disallowance naman, may proseso, may COA, merong audit observation memorandum, meron notice of suspension, meron notice of disallowance, may appeal. Ano problema? O di kasuhan, o pagbayarin, kung kunyari ang laki, ang nangyayari kasi, hindi patas yung laban, hindi patas. Ang daming may intelligence fund, no? Kaya ang sinasabi ko kagabi, sa mga hindi nakapanood at ngayon lang nanood, ang sinasabi ko kagabi, mas pabor ako, my stand is, pagka umikot ang gulong at we find ourselves with a kung sino man ang matapang na magtatayo ng revolutionary government na move forward, ay gawin na lang na isang departamento na lang, isang sangay ng gobyerno na lang ang magkaroon ng intelligence fund, which is the right now it's NICA, no, National Intelligence Coordinating Agency, pero it should be elevated to a National Intelligence Security Department. For lack of a better word, yun na lang muna. National Intelligence Security Department headed by the Secretary, and then sila nagme-maintain, sila nagko-coordinate, sila nag-assess, sila nag-approve ng basis sa magkakaroon lang ng lump sum na yung parang allocation budget, sila mag-justify sa Congress. Pero hawak-hawak yung budget na yan, lahat ng magkaroon ng gusto ng intelligence fund o confidential fund, boom, kuna na. Labas mo. So, to start with, kunwari, lahat na may intelligence fund ngayon, kunin mong kalahati lang. I-sum up mo, yun ang starting point muna. And then, anything na sumobra, isoli sa treasury. Hindi naman And then, bababa na yung budget hanggang sa makuha yung tama na And then, kung mag-a-align yan sa Philippines 2100, sa long-term plan, mapaplano yung intel capability, equipment, training, lahat everything about intel, so that pati yung mga activities mapaplano. So hindi pwedeng maging mitya ng korupsyon yung intelligence and confidential fund. Sawa na tayo, tagal na yan 19 pa yan 19 kopong-kopon pa, 1990s pa yan, 1980s pa nga na may problema yung intelligence fund, may problema, nagagastos na ngayon may COA para korekin. Ang problema, hindi naman rated yung sa COA sa security clearance. Kaya nadinig natin sa Senado, sa impeachment, yung ginawa nilang witness, hindi naman So bakit ibibigay sa kanya yung mga detalye kung wala kang security clearance? Kung ako man ang head ng agency at ganyan, pipilitin, huwag niyo akong tatakutin na i-disallow niyo ko, punta ako sa Supreme Court. Pero ang punto dito, I will just cite the law, confidentiality, mamamatay yung aking asset, putya, pipilit ninyo, wala nga kayong clearance Yung itaas mo, kung may clearance, mas okay. So, pag-usapan. Pwedeng ito kasi, may question lang ako, May question pa ako sa inyo, naalala ko lang. Di ba, meron ng mga Makabayan Black? Di ba merong CPP, NPA, NDF? Di ba may NTF-LCAC na tinanggalan pa ka ng pondo, di ba? Di ba kaya nga may NTF-LCAC para matapos na yung 50 plus years na insurgency? Di ba yung CPP, NPA, NDF ay dineclare na terrorist group? Pero di ba nagre-rebound yung CPP, NPA, NDF na nagagalit sila, nagdedemanda sila dun sa mga nagre-red tag, kinasuhan nila, So
Ang gulo, no? So, ang given, merong komunista sa gobyerno. Tama, no? Meron. Kung saang sakay ng gobyerno. Tama, no? Meron. O, yung mga intel dito, yung mga intel na nakikinig, NBI, AFP, PNP, lahat ng intel, NICA, na? Di ba may mga CPP, NPA, mga CPP, NPA, NDF sa bawat ahensya ng gobyerno? Mga sleepers, kung ano ninyo, naglagay na sila, nandyan na sila, kasi may pondo sila eh. Saan galing? Sa Congress, no? So, nakapaglagay sila. Kunyari, meron kang graduate na recruit mo sa anong eskwelahan, no? Hindi ko na sabihin yung eskwelahan. Baka demanda pa ako eh. So, na-recruit sa eskwelahan, tapos nun, bin-brainwash, tapos, alam na, motivated, tapos nun, ipinasok. May pinasok sa DFA, may pinasok sa DNR, may pinasok sa DA, may pinasok sa Congress, may Congress. Pinasok sa Senado, etc. Merong low level na sleepers, mami, binangga nyo eh. Binangga nyo. May mga low level na sleepers sa Congress, merong sa gobyerno, at merong high level na open, lantad sila, lantaran. Binoboto nga eh, sila. So, nawala tuloy ako. Ano yung sinasabi ko? Yung mga komunista o left-leaning o leftist na nandyan lang sa mga sangay ng gobyerno. Question lang, paano kung kunyari dun sa COA may nalagay sila? Question lang, paano kung meron nalagay sa COA? Paano kunyari yung isa, dalawa, tatlong auditor doon ay left-leaning na at talagang asset nila? Kung ang gobyerno ay may intelligence fund, confidential fund, para supilin ang recruitment ng mga CPP ng NPA, para alamin ang mga plano ng high level na CPP, NPA, NDF, para malaman yung mga aktibidades nila, etc., para mapigil ng tamang mga agency. It is not one-sided. It is not one-sided. Sila rin meron. So, isa sa mga ginagawa nila, kahit sa Intel, kahit sa AFP, kahit kung saang sangay ng gobyerno, meron silang inalalagay. Sa teacher nga, marami eh. Mga teacher. Sa teacher, meron. Di ba? May mga organization, mga front organization na CPP, NPA, NDF. Tama? Represented pa sa Congress yung iba, di ba? So, may collection pa sila. Meron silang way na 20-20, kuha ng pera, ganon, para meron silang contribution. Malaking pera. Isipin mo ilang milyon ng teacher. May 9 million ba mga teacher? 9 million times 20 pesos a month. 2 million. Magkano yun? 9 times 20, 0, 9, 2, 180 million a month. Imagine, pera, no? Nabi nang walang maingay eh. 180 million a month. Imagine, dami na, no? Billion yun in a year. Mga 2+ billion yun a year. Grabe, no? Walang ganong pera. Anong maingay? Maingay. Pasensya na kayo. Hindi ako magtagal. Maingay. Yung tanong ko, what if naglagay sila maingay. What if kung naglagay sila ng asset nila para silipin yung transaction ng gobyerno? What if kung ang gusto pa nilang silipin ay confidential intel fund? Alam nyo, nung nasa academy ako
Academy. This was way back. Nasa vlog to eh. This was way back 1980s pa, no? Sa circa 81, 82, no? I was a second class cadet. Third year, no? Tapos na may nagsabi sa akin, yung ano ba, yung parang si Linker, no? May mga nakakausap ng mga ano, and then yung iba tatawanan sila, pero ito it came to my attention, sinabihan ako ganon, susunugin daw yung library sa PMA. Susunugin yung library sa PMA. Kakaroon daw ng isang isang building susunugin. Tapos noon, bla bla bla. Tapos sinabi pa kung paano susunugin. Kaya nga, Linker, tignan mo nga kung may susunog sa Congress. Kung paano susunugin yung Congress. Mga meron mga balita na may mga gustong sumunog sa Congress. Sa Congress, yung nandoon ako sa Academy, sinabi ko sa dos-dos, sinabi ko, si Captain Hilario. At si Colonel Kagurangan, 71. Colonel Kagurangan. Yung dalawa, pumunta yun sa bahay, sa Pasig. Kwento sila ng mga magulang ko, no? Babait ng mga yun. Yes, ma'am. Ay, kamusta naman yung anak ko? Hindi ba gago? Mabait po yan. Sumisipa ako kay sir. Nisipa ako sa pa. Okay, sir. Yes, ma'am. So, kwentuhan, tapos pinunta namin yung tao, yung nagbi-medium ba, ganon. Panjo na. Para kumbaga napaka-improbable na maging source ng pero yun eh. So, ang nangyari, validation, binavalidate. So, what was past and what was to become, no? Ang nakaka-surprise doon sa sinabi nila, nag-jive sa lahat ng information na alam nito mga dos-dos doon sa sinasabi ng tao na never napunta sa PMA. Yun. At yun din ang umula na yun din ang umula na magko-core commander ako. Kaya wag ka mag-alala, 8 kayo. Tapos magiging 4, tapos magiging 2 na lang kayo, ganyan. Talo ka niya eh. Sabing ganun, talo ka niya. Pero last minute, may kasalanan siya. Matanggal siya. Third year pa lang ako, alam ko na eh. May nagkatotoo nga lahat. Somewhere here in the power bank in my memory bank, nakalimutan ko na yun. Nung nangyari, doon ko naalala, totoo nga, no? Kasi sabi ko pa, kung may magkakaroon ng problema to, mare-report yung mista ko. Napaka-imposible nun, sabi ko. Imposible mangyari. Kaya walang imposible pagka pinlano talaga ng langit eh. Sila binabasa lang nila yung according to the ewan ko kung how they read it, no, stars or moon o astrology or whatever, o yung vibration mo. Pero how can they know yung future, no? So ito, balik tayo doon kay Intel. Nagano si Intel na ganyan, and then kinuwento sa akin yung buong Intel information. Baka makatulong daw ako. Kasi sabi, magiging core commander ka, magiging baron ka ng klase somehow, o kaya battalion level or brigade level or regiment at that time, regiment level. Or company commander, pinakababa. So, you can probably help us. Yes, sir. Ganito. Nagpasok sila. Hoy! Nagpasok sila ng sleepers sa PMA. Gagraduate sa academy. CPP-NPA yan diyan. Nagpasok sila. Para magkadete, para magulpi, para mahising, na kuryente, na buntal, kumain ng kiwi, gano'n. Nagpunta sa mesol, kumukuha ng pagkain ng baboy, gano'n ba. So, na-undergo lahat. No, nakiki-SI sa amin, sa total inspection, nakikilinis sa barracks, linis sa Umidoro, lahat ng ginagawa ng plebo sa bawat klase,
may pumapasok taon-taon sa PMA. Yun. Nakagraduate yun. Mga kadete na yun, nakagraduate. May nagsimula ng 81, 82, 83, 84, then wala na ako sa 84, di ba? 81, full basis. 81, 82, 83, 84. 85, inabutan ko pa. 86, inabutan ko pa. Yan, meron bawat class. Yun yung design. At hindi lang isa ang pinapasok kasi nasesemplang eh. Pag yung matalino, pasado sa exam. Pero pagdating sa physical, mental, psychological, at saka sa dental, at saka sa baba, neuro, no? Eh, lumalagpak. Kaya nagpi-fill sila ng mga kung ilan-ilan. No? So, pag kami pumasa, hindi sila magkakilala. Hindi sila magkakilala. Yun yung kwento. And up to this day, I can still remember the names. It's in my diary. It's in my diary. Nasa na ba yung diary ko? Sinulat ko lahat yun. Kaya beware. Baka mamaya, bunkmate mo, makatulog mo, o kung ano yan, makasama mo sa FTX, saksakin ka bigla. NPA talaga. Dinagukan yung aso. Kawawa naman. Didinig kayo eh. So, yun yung ano, ba't ko kinuwento yun? It happened 1981. 81. Nung ano na ako. And true enough, nasunog yung library namin. Nasunog. Sinaputahe. Uy, may langaw ah. Sinaputahe. Sunog yun. Yearling kami noon na nasunog yun eh. No? So, kinukwento na kung bakit nasunog. So, findings na lang, no? Ano na lang, yung aftermath na. Nung pa sinasabi sa parents ko, pero sabi ko, huwag niyong pansinin. Huwag niyo may fire department naman doon. Huwag niyo nang pansinin. O, siya nasunog nga, nagtatabo kami ng tubig sa helmet, ano? Grabe yun, no? Madaling araw, nasusunog. Anyway, bakit kunwento? That happened 1980s and then full bases. I don't know kung merong ganon. Kung dapat magaling yung intel natin, intelligence natin, talagang mavevet. Alam ko noon, may pupunta pa sa bahay. Titignan pa. Ngayon may sokmed. Titignan kung may left-leaning tendency ka. No? Titignan sino yung barkada mo, sino yung grupo na sinasalihan mo. Because magpapasok ka sa serbisyo. Papasok ka sa academy. Papasok ka kung saan-saan. Kaya General Loico, Superintendent, congratulations, Mike Loico, the Barefoot Colonel, promoted Barefoot General. ngayon nagko-combat boots na. Hindi na pwede mag-barefoot eh. Rarayumain na maaga. So, Superintendent Academy, kindly look into the vetting of the bagong mga kadete. How? Ganon-ganon. Intel agencies, Intel PMA, ganon-ganon. Tapos noon, pupuntahan talaga. O kaya ko-coordinate sa mga MIG, no? MIG, no? Hindi aeroplano. MIG. Military Intelligence Group. Tama ba yan? Tapos noon, ISAP. Tapos noon okay yung mga G1, G2 sa bawat battalion. Intel, company Intel, whatever, basta Intel, puntahan yung address ng bata and then verify. Check. Tapos noon, go no go lang naman yan eh. Pagka may comment na medyo left-leaning to, delikado yun. No? Kasi baka pumapasok lang yun kasi merong grand plan na pasukin and then eventually maging general and then eventually it will boil down on getting top secret confidential information. Balik ako dun sa impeachment kay Inday Sara, no? Galing kasi ako Intel din eh, no? So
but I'm not intelligent. Question, it just crossed my mind. Thank you, Heaven. Thank you. Crossed my mind. What if, kunyari, napasok na itong lahat ng agencies ng government, and right now we're not doing counterintelligence. Iba yung meron kang pinasok na mga intel, no? To counter yung intel nung kabila. So mag-feed ka ng information, identified mo yung intel nung kabila. Or kahit papano, meron kang parang konting kaalaman kung o suspecha kung sino yon. So lalapitan mo ka, bibifriend mo, kung nakita may weakness ito, kung kung mahilig sa girl lalo, lalapit si intel na girl lalo, asset, and then magpapa-attract. Uy, may cleavage. Pagka, yung pala, bakla. Naloko na. Kulang sa assessment, Dapat pinadala mo yung gwapo. Yung pala, bading, O kaya, yung pala, yung babae, ang gusto pala, babae, hindi lalaki, Tomboy pala, Anyway, ano na yon, creativity na lang yung creativity. Tapos nun, friend, then magpapasok ng counter kasi identified na siya. Yun yung ginagawa sa mga intel operatives abroad, mga iba-ibang bansa. And dapat nga yung mga natin, mga ambassador, mga ganyan, mga staff people doon sa embassies, marunong lahat. Once upon a time, NISA was very powerful, and then dami nag-graduate dyan ng mga civilian. Antas ba ng level of intelligence, I don't know now, but the weekend kasi ginawa na lang siyang coordinating agency. Coordinate na lang ng kasi tinanggalan ng ngipin nung panahon ni Marcos Sr. yung NISA, talagang yan, ahead na ahead yan. Tas nung nagkaroon ng Cory government, nagkaroon ng economic intelligence pa para malaman mo yung smuggling, mga ganyan, sasabotahin tayo. Meron economic intelligence na ginawa ng Congress, binigyan ng 1 peso budget. Sira ulo, Kaya nga kung ako masusunod, lahat ng high level na government officials natin, high level, dapat lahat sa intel training. Para hindi aanga-anga. Hindi mga bugok. Mga aanga-anga Hindi nyo ba tinanong na kung saan ginastos yung pera? May sakit ba? Nagdadialysis ba? Talaga siya. May mga tanong na kasi kung intel trend yung mga senators natin, naking 1 point and then it saves time sa mga kasi na-appreciate nila. Kung intel trend yung COA na ang dapat dyan, yung tanong niya consistent dun sa intel how do you call it, the intel sense of it all, Hindi yung banat ka ng banat, AOM, tapos nun, blah, 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 yung yung tawag doon, suspension, and notice of suspension, NS, tapos notice of disallowance. Tapos, meron ng presumption of misuse, guilty na ka mo. Pucha, criminal na yung Vice President, Putra kasi yan. Alak na to ko, pwede naman, ang wala doon is she was elected by the Filipino people. She is a high-level government official. She's the Vice President. She is a reserve colonel. Dapat niya, general na yan kasi Vice President She, dapat niya, mga na yan, 3-star, 3-star yung niyan, ranko ni Inday Sara. AFP, i-promote nyo nga yan. Putya, yung First Lady, walang posisyon, 3-star. Vice Admiral. Gawin yung 3-star si Inday Sara. Pagkapangin nyo nung... Pagkapangin nyo sa... sa putek na may barbed wire, tapos doon may machine gun. Bag. Buti kung pumayon.
baka, baka i-adjust na Malacanang yung machine gun. Patay. Dapat yan, ano na, 3-star. Dapat, sa pangmali dito sa atin, mabanggit ko na lang, promote sila ng mga, 3-star, 1-star, 2-star. Akala mo naman po siya, mga taon to, oh. Sino na? Anong training noon? Ginawa niyo 3-star. Ginawa niyo 2-star. Oh, sino yan? Si Tamba, si First Lady, si Gadon. Oh, 2-star yata si Gadon, no? Nasa Coast Guard, no? You know, pagka umikot ang gulong, pagkakanselin lahat, ranko niyan eh. Hindi dapat ma-promote ang isang tao ng ganun basta-basta if hindi talaga qualified. Kahit qualified, may qualifications, kunyari, masters o kaya lawyer o kaya doctorate o matagal na nagtatrabaho, bla bla bla. Isa lang yung qualification, isa lang yung criteria. Dapat meron siyang dinaanan na training, kahit intel man lang, para alam niya yung ano niya. Or hindi kaya pinatalo niya sa aeroplano, airborne. O, para yung tapang nandoon. Hindi yung banat niya, 3-star, sip-sipan, anak ng toko, 3-star. Can you just imagine you have a senator or a housewife, ginawa niyong 3-star, o isang lawyer, ginawa niyong 2-star, isang Senate, Speaker of the House, ginawa niyong 3-star, sino i-command niyan? Bibigyan mo ng sundalo. Hindi marunong mag-command yan, hindi marunong mag-lead. Paano sasabihin niya doon sa mga sundalo? Sugod, mga bata! Oh, wala. Kaya wag promote ng promote para lang magsipsip. Mali eh. Ang dapat nga dyan, yung uupo na presidente, i-rescind lahat yung promotion na yan. Rescind. Gusto niyo, dumaan kayo sa ilalim. And then, training, boom. Major. O, kunyari, captain. Training. Ang minimum, kunyari, major. Ang rank ko niya, first lieutenant. Yung mga, basta artista, bibigyan. Sasabihin niyo, captain. Artista. Dapat ng artista na lang pala ako, para captain. Tapos doon yung pagka train, level, attainment, minimum requirement, nakuha, may number of months or days, weeks of training, nakuha, minimum na required, 1 rank higher. Ganoon naman sa AFP eh. Tapos doon, 1 rank higher. Time and grade, no? Ngayon, kung kahit wala kang time and grade dito kasi nasa reservist ka, nasa sipag to keep the people interested. Ay, abulin ko yung rank ko, habang bata ko. Pero merong corresponding age dun sa rank ko. Kasi nandun yung wisdom, nandun yung at that certain age, kunyari, at the age of 50, pwede ka na, general. At the age of 30 plus, kernel, mga ganun ba? Mga early 30s, major. Dapat ganun. Hindi yung may makita ka dyan, general. So, dapat checkin yung balik tayo. So, kunyari, if the CPP, NDF, which is the subject of confidential funds and intel funds, operations, laban sa kanila, to suppress them, to omit them, to get them, to catch them, imprison them, etc., to foil their plans, hindi ba kaya na meron din silang intel operations na galing yung pondo rin sa pondo natin? Ang galing natin, Pinopondohan natin yung komunista, pinopondohan din natin yung mga magnakaw, pinopondohan pa natin yung mga tanga. Out of the courtesy of the Filipino people, yung budget na yung mga taxpayers money, yan, ang daming pinopondohan natin, kaya tayo nagkakalasog-lasog eh. Kaya nagagago yung bansa natin eh. Seriously, kung ako yung CPP, NDF, kung ako nandyan, di ba, iisipin ko, maglagay ako ng mga asset ko rin. Naglalagay kayo ng mga asset ninyo eh. Bumibili kayo ng meron kaya kunyari kung may asset ba kayong kapitan, may asset ba kayong doktor dito sa amin, o isang speaker, media bureau, o isang commander sa NPA. Sino kaya yung asset ninyo?
Maglagay kaya ako ng asset dyan mismo sa COA? Question lang. Question lang. Kaya talagang kailangan, hindi lang yung sinasabi ni Senator Lacson na security clearance, na it has to be a law. It should be covered by a law, not just a circular. Kasi pagka iba yun na upo, iba na naman. It will be rescinded. All other circulars that are not consistent with this new circular is considered rescinded or amended. Diyos ko, kung batas yan, ayun. Pagka batas yan, may security level. And then, ayusin na rin yung paano gagawin. So, anong level yung pagtingin? So, siguro may kahit sino mang auditor, state auditor, ang magtitingin sa mga budget na yan, mga confidential and intelligence fund na lahat ng ahensya, dapat may security classification siya. May training siya. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng basta-basta magsalita. Pigain mo, hiwain mo. Alam niyo, mga training yan, hiwa-hiwain yan, hindi ka magsasalita. Bibigyan ka ng parang isang papel na may phrase o kaya may pangalan o gano'n, o date, no? Papamemorize sa'yo, pakain sa'yo yung papel. Tapos nun, i-haze ka, buntal-buntalin ka. Ganyan-ganyan yung kamay mo. Takot-takutin ka ba kung sasabihin mo yung information? Dahil kung dumaan sa ganyan, siguro kahit sigaw-sigaw siya sa impeachment, no sir, I cannot share that information. Kasi may training siya. Hindi yung banat ng banat. As if alam niya lahat. Ang tingin ko, nakakatakot yung question na yun, scenario na yun, na ang kalaban nag-field ng mga asset nila sa gobyerno, na meron kunyaring kernel, general, may bagong graduate, na hindi magkakakilala, sleeper lang sila. Ang nakakakilala, yung handler, yung nagpasok, yung kumausap. Kunyari ako yung kumausap. Pare ko, iho, para ka sa samahan. Para ka sa ating simulain. Sige, pag-recite mo pa Pag-recite, galing nitong batang to Maki, baka. Tapos nakita mo, nandun siya. May mga video kayo na nandun siya. Tapos pinatanggal mo lahat ng video para hindi siya identified. Bla, bla, bla. Tapos pasok ka sa PMA, bakit papasok doon? In-explain. Yan yung handler, in-explain. Pasok ko doon. 4 years ka doon. Magaang na wala na hazing ngayon. Tapos sasabihin ng handler, on the side, sasabihin ng handler, pumasok ako dyan dati, ginulpe ko, nag-resign ako. Hindi ko nakayanan Inoriente ko na binanatan ako, ube to Tapos nun, yung pako, ginawang pinikpika, Grabe mga upper class dun. Kaya ikaw nalang papasok. Wala nang hazing ngayon doon. So, joking aside, kidding aside, making it just funny, pero the concept, it goes way back, 1981, when I was a third-year cadet in PMA. There were intel na na people na identified yung mga kadete. Saan nila nakuha information? From captured documents. Okay, sleepers. Inactivate, tapos nun, gumraduate. Gumraduate Ranger pa nga. Ranger pa yan. Siguro na-indoctrinate ng gusto ng kadete, ng academy. Malaunan siya na yung nag-hazing Hazer no? So, that was 1981, 1980s. Now is 2026. With the age of the internet, the age of SOCMED, sophisticated, etc., etc. And because they have to
evolved their ways how to do things intelligently in the name of intelligence operations, be it whatever. They have to reinvent themselves, and then kung posible yan noon, nagpapasok sila, I would believe na nagpapasok sila ngayon. Sa lahat na sa ngayon, hell, meron nga sa Congress, di ba? Open na open sila, meron sa Congress. At may nakuha kami information. Yung alliance ni BBM with the CPP, NPA, NDF, may nakatutok sa mga key head ng bawat sangay ng gobyerno. I don't know kung ano yung what that meant, but basically, kunyari sa ganitong agency, may nakatutok na doon. May CPP, NPA, NDF na doon. Nasa loob na. Naipasok na. Meron dito, meron doon, meron dyan. Bumubulong-bulong. Bossing, ganito gawin natin. Boom. Na ano nila. Nakakatakot yung ano na yun. Kasi, kung kunyari na pag-uusapan ko saan ginagamit yung confidential intelligence fund, kung napag-uusapan, can you just imagine, ano, delikado yung ano talaga, yung mga asset, delikado yung mga civilian, ano, yung mga piatos na yan, delikado yung mga yan. I don't care kung fictitious yan or whatever. What I care is the totality of the whole thing. Kung yung may buhay talaga nakataya dyan, we better be careful. Ayusin natin to na may mali. Okay. So, yung impeachment na yan is a waste of money. 325 million tapos noon 125 million. Ang di yata din, ang na-disallow yata is mga 70 something, no? 70 million, 77 ba? And then 50 plus yung pinayagan. So yung 7 plus million, may proseso, i-appeal pa sa Supreme Court, may number of months pa na o kung ano. Duman sa proseso eh. So, ano itong inaano natin na wala pang finality, ini-impeach yung tao. At ngayon, may balita ngayon na kakasuhan siya, kahit nag-i-impeachment, kakasuhan siya, nabi ng NBI. So, ano ba to? Waste of people's money. Pinopondo na nga natin yung kaliwa, napopondo natin yung kaliwa, and then, napupunduan yung mga magnanakaw, sige panako sila, pinupunduan natin, may sweldo pa yung mga magnanakaw, mga insertion, pinupunduan yung mga tanga pa, kung titignan nyo sa impeachment, kunwaring judge, hindi naman talaga judge, hindi nga lawyer. So, wag mapipikon, kasi totoo lang na hindi naman kayo talaga judge, hindi naman kayo lawyer. Ilan lang ba lawyer sa Senado? At bakit nating binigay yung ganun trabaho sa pinipuwersa natin yung Senado na pinupuwersa na nila kung sino man ang behind this stupid nightmare that we're in, pinipilit tanggalin ang Inday Sara. Pupuwersahin na wala naman talaga sa hulog. Hindi mo pwedeng impeach yung isang tao na may ongoing na kaso. Parang double jeopardy na nga yun. Isipin nyo, meron kang COA, may proseso ka. Meron kang yung dinaanan mo, notice of disallowance, tapos may susunod pa. May proseso. So why are you sinisingle out mo ang Vice President, samantalang yung Presidente, yung sino dyan sa Senate, dyan sa Congress, sa mga agencies, may kanya-kanyang mga intel fund, pati sa AFP at sa PNP, na na-disallow at may mga expenses, disbursement, collection, ang gobyerno na disallow. Tapos bakit single out si Inday Sara? Plastic eh. Because impeachment, mga kababayan, is
a political exercise. Eh bakit tayo pumapayag? Sinong niratify natin yung Constitution? Kaya nga, ang sa akin, mga kababayan, may proposal is, may 2 cent suggestion is pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, ayusin na natin talaga. Mali eh. Kung gusto ninyong ma-impeach ang isang opisyal at magkakaroon ng impeachment court, judges, presiding judge, your honor, no, your honor, presiding judge, tapos nun, may mga impeachment senator judges na sinasabi, judges, may prosecution, may defense, korte dating, tapos senator na hindi judge ang ilalagay natin, na walang alam, hindi nga lawyer. O ilan sila? 16 na boto ang kailangan mo. Sagrado yung boto. Eh ngayon pa lang sa pagtatanong nila, kita mo na yung mga bias eh. Kunyari nagtatanga-tangaan pa para lang maipasok yung gusto nila. Saan ka nakakita dyan siya nagbibigay ng parang senator judge nagbibigay ng comment na magpapabor sa prosecution. Na kung ano yung nakalimutan ng prosecution at nag-fail yung prosecution, na sabihin, ayun yung senator judges, nakapila sila, sunod-sunod sila. Panay mga anti-Sara. Kitang-kita naman eh. Kunwari pa sila na hindi sila biased. Dasal pa. Lord, we are performing this difficult task that please help us not to be biased. Lintik, tapos nakapila sila sa tanong nila, panay mga dinidiin ng Inday Sara. Anong klase yan? Kaya nga, how? Tapos, babalata mo, yung resibo, nasaan yung resibo? Kayo nga walang resibo, nakapirma kayo, liquidation by certification kayo, animal. Buti nga sa OBP Vice President na yun, kayo senator lang eh. Iyon Vice President na, may confidential fund, nagbigay sila ng resibo. Tapos ngayon, kinukwestiyon yung mga resibo. Kayo nga walang resibo. Congress, in-elevate nyo. In-impeach nyo yan. In-elevate nyo sa Senado. 257, ang lilinis ninyo. May mga insertion nga kayo eh. Kayo nga yung mga kinukwestiyon na nagnanakaw eh. Mga nakikinabang eh. Kahit wala na nakawan na yan sa Ghost Project, wala na. Yung buwan-buwan, MOOE ninyo, nakapirma lang kayo. Walang resibong kailangan. Ino-audit kayo, wala. Lusot. Kasi congressman kayo. Tapos ang Vice President, isi-single out ninyo. Animal, ano gusto nyo? Revolusyon? Magre-revolusyon tao, pagkaganyan. Pinipwersa ninyo, pinipilit ninyo. Ay, nako, sana hindi tayo mauwi sa ganitong parang Nepal. Ay, kita mo sa Nepal ano nangyari? Sa Indonesia, Nepal, pinagbababambo nila yung mga minister nila eh. Pinagbababambo yung mga, tinatapon sa ilog yung mga minister. Gusto nyo umabot tayo sa ganon? Na yung Pilipino, itatapon yung mga secretary, senator, congressman. Pagbababambuhin kayo. Abusado kayo eh. NBI, ganun din. Kung mag-aasta kayo, kala nyo mga Gestapo kayo. May hangganan yung kanyang mga kapangyarihan. Kasi yung kapangyarihan ninyo galing sa taong bayan. Yun yung wag nyong kakalimutan. Wag ninyong kakalimutan. Yung kapangyarihan ninyo galing sa taong bayan. Anytime, babawiin niya ng taong bayan, punuin nyo lang. Punuin nyo. Ba't di kami mapupuno dyan sa ginagawa ninyo lahat? Ang tingin ng taong bayan, 57% rating, tataas yan, bababayan ng konti, epek yan ng mga narrative, pero biglang shoot up yan. The moment na umabot yung prosecution, umabot yan, I may be wrong, na hindi na bababa, tataas na yan tuloy-tuloy. Pero tingin ko, bababayan ng a few points, no? Dodoktorin pa yung mga na yan survey, para lang ipakita na nagte-take ng hits yung Vice President. Pero the moment na yung prosecution nagsabi, the prosecution rest, wala nang witnesses,
Ngayon, depensa na. Sila ngayon maglalabas ng mga ebidensya nila, etc. Bla, bla, bla. Kita nyo, yung 57 na yan, ay kung bumaba ng konti, babalikan yan, tapos nun, isusurpas yan. And you will have a problem. Houston, you will have a problem. Because, tapos nun, ang ilalabas ninyo ang tawag dito, na verdict, guilty. Ay, sige, ilabas nyo, kahit i-guilty nyo yan, pag ikot ng gulong, kokorikin na namin. Hindi kami papayag ng ganito. Ginagago nyo kami. Day 13. Day, 14 ba? 11, 12, 13. 13. Day 13. 325 million by next week. Day 16. 400 million. Ang hinahabol natin, 125 million. Sus, Ginoo. Kasi yun pa lang ang may disallowance yata. Patay kang bata ka. May disallowance sa habol ka pa sa Supreme Court. O pag sinabi ng Supreme Court, ewan ko kung may himas ninyo yung Supreme Court, ewan ko. Tapos kakasuhan ninyo ng plunder, kakasuhan, ay nako, mali kayo, matibag. Kung sino man nag-uutos kayo, ay nako, wag kayong bara-bara kasi sinisira ninyo yung NBI as an agency, sinisira ninyo. Marami sa NBI ang galit. Maraming galit sa NBI. Kayo-kayo lang dyan na malapit kay Matibag ang akala ninyong nag-ano kayo dyan, lording over. Pero maraming galit dyan sa NBI. Ganon din sa PNP. Maraming galit sa PNP. Ha? Chismoso ako dahil ko nakausap Maraming galit sa AFP. Maraming galit. Sige, galawin nyo. Ano nyo pa? Pwersahin nyo pa. Pwersahin nyo. Ayun ang pinakamasakit dito pagka yan nahati. Nag-crack. Meron ng crack May crack. Pinag-usapan nga namin may crack yung dalawang pilar na sumusuporta sa gobyerno, sa administrasyon. Kaya nandiyan si Marcos. Kahit anong rally gawin nyo, walang mangyayari. Kasi nandiyan yung AAP, PNP. Bakit yung NBI ng merong question. Indicator yon na alam nila may crack ang AAP, PNP. Kaya NBI ngayon ang ginagamit. May mga nagsasabi sa PNP, kailan pa? Damihan nyo na kasi. Hindi namin makokontrol na to. Pagka dumadami na. Yun ang nasabi ng PNP. O sa AFP. Isa lang dyan ang lumabas. Yan, nasabi ng AFP. Isa lang dyan ang lumabas. Na nasa active. Na may balls. Tapos yan. Imagine magsasalita AFP ng ganyan. Kaya nga, ay nako. Persen ninyo, sige, babuyin nyo pa. So, paano natin makakorek ito pagka Kasi ako, nandun na ako sa correction side. Kasi alam ko naman, naaabot to sa matatapos ito na favorable sa taong bayan So, ang tingin ko nga, yung impeachment, i-correct natin yung proseso, dapat hindi na yung senator judges. Pangit, hindi akma Tama talaga yung sinasabi ni Lisa Tuginay, na-agree siya na ang ay yung Supreme Court dapat mag-i-impeach. Not as a Supreme Court, but as an impeachment court. But remember, the 15 members are all judges with high qualification, with the right experience, with the right know-how, with the right everything. Kaya hindi na magtatanong dyan, may ano ba sakit ni Mary Grace? Ba't ang daming gamot? Anak nanto ka. Tsaka, yan, alam nila yung jurisprudence, they can cite, hindi kagaya dito, remind, ganon. Wala They're trying to perform something that they cannot. And we are expecting them, in fact, hoping na they will give us the right decision. Kaya nga,
kung ito nangyari ito nung corrected na, I don't mind impeach ninyo si BBM, si Inday Sara, o sino man. Supreme Court ang mag-impeach. As an impeachment court. Wala ko ba? Judge yung mga yan eh. And then, baguhin na lang natin yung, system na imbis na 16 votes, kikinse lang yan eh. Gawin natin, 2/3 din, which is 10 votes to impeach a sitting ek-ek. Ngayon, bakit nga hindi nga binigay sa Senate? Ang nakikita ko nga lang doon is yung binoto ang Senado ng taong bayan, so binibigay na parang yung power ng taong bayan na nire-represent siya ng Senado at ng Congress, tinransmit yung impeachment, pirma yung Congress, nababayaran eh. So doon palang palpak na eh. Tama, may palpak eh. Ayaw natin yung may nababayaran. Pera natin ginamit pambayad eh. Kaya nga, gago to eh. Kaplastikan lahat to. Ungas tong sistema. Ungas. Gago talaga eh. Kaya sinong matalino makipag-arguhan ka, talagang ungas ang sistema. The mere fact na nababayaran ang magtatransmit ng impeachment sa Senado, may problema. How can you now say na talagang may impeach yung tao na with justice, no? With the truth. Nag-iimbento nga ng witness. Diyos ko. Ano ba yan? Pero kung sa Supreme Court mo gawin yan, ay patay kang bata ka. Suspended ka, contempt ka. Yun yung Kasi alam nila eh. Sa Senator, Senate Judge, putragis yan. Wala eh. Nakarob pa sila. Hindi naman nila, magtatanong yung mga, sila Tulpo, sila Bamakino. Buti pa nga sila, kung tama yung tanong eh. Sila Risa. Si lawyer pa nga si Pangilinan, no? In fairness, kung sino man yung mga senators dyan, pro-BBM, anti-BBM, pro-Sara, against Sara, ang punto sa akin, ang tingin ko, mali yung natin, sistema natin. Maling-mali na bibigay mo sa isang Senate na hindi naman lahat lawyer. Ayusin natin. Kung gusto nyo, kung yan pa rin ang may impeachment court, lahat yan dapat lawyer. Magagawa ba natin lahat na senator lawyer? Hindi. Kasi nga, may mga senator na nagiging senator kasi sikat-sikat eh. Boksingero, artista, personality. Kaya nga either baguhin natin yung requirement mo sa mga magiging senator na dapat lawyer, kasi may impeachment, o tanggalin na natin yung function ng impeachment court sa Senate. Tanggalin na natin, hanggang transmit na lang sila. Hanggang sa finding, tawag dito, parang fiscal, probable cause, parang ganun ba, to impeach. Parang substance and form, yung ilalim, sila naman, ang be-verify nila, yung substance and form, and then parang fiscal, sasabihin nila, hindi nga mga lawyer. Mario Joseph po. Anong trabaho nila? And then, ibigay nila sa Supreme Court, at least Supreme Court, as an impeachment court, can do things properly. Yun yung sa akin. Ngayon, kung ang rationale yung, paano kung yung Supreme Court ang may impeach? Simple. Meron tayong propose na, Council of Elders, yun ang mag-impeach pagka kunyari yung Chief Justice ang i-impeach. Magkaroon ng mga lawyer doon, ganun din. O candidate, appointed, ganun, raffle, may represented yung sector, etc. Basta may mga lawyer. Kasi lawyer, daming lawyer sa Pilipinas. And then, boom, sila na impeachment court, o kaya i-raffle. Boom, kayo na impeachment court. And then, impeach nyo yung Chief Justice. Nakakaintindi. Never should we allow a Senate
na hindi naman lawyer na magpapanggap na judge, tapos i-impeach, we expect na naintindihan nila yung batas, they will function as a court. They cannot function as a court. How stupid can that be? They cannot function as an impeachment court. Eh, tanong-tanong nga mali eh. Mali na eh. Yung bias kitang-kita eh. Yung logic wala. Na hindi lahat, pero pangit eh. Kailangan mo, isipin mo 16 na boto. Oh, eh kung kinakailangan talaga i-guilty si Inday. Oh, kung kinakailangan guilty, hindi mo magigilty, hindi naintindihan ni iba eh. 16 ang boto mo, 13 lang sila. O balik rin natin. Kailangan mo ng 16 na boto, 13. Eh beforehand pa lang, alam nang guilty eh. O di mali na rin. Kasi bias eh. O paano naging impeachment court yan? Nadadasal-dasal na, hindi kami dapat bias, difficult yung trabaho namin, etc. etc. Eh bias na nga kayo eh. 13, ang bilangan nyo nga, kulang pa kayo ng 3 boto na tinitiran nyo ngayon si Loren Legarda, si Cayetano, si Cayetano, di ba, yung kaso-kaso daw. Tapos si Robin Hood, si Robin Padilla, tinulungan daw si Bato. Tapos nun, meron pa silang niluluto. O, si Bongo pa. So, hindi lang 3 inaano nila. They want more. Para pagka may bumoto ng alanganin dyan, meron silang reserve na boto. Basta, ma-impeach ang Inday Sara. Yun yung ano nila. So, useless lahat ito. Yung mga nadidinig natin, araw-araw na, yung kung ilan, 3 beses sa 1 linggo, tapos nun, ngayon, nasa 325 million na yung price tag na to, tataas to, abutin ng billion yan. And this is justified. Ang hinahabol natin, 125 million, eh, pwede namang habulin niya ng Supreme Court, ng COA. May proseso nga eh. Pero kinakailangan may impeach. Bakit? Political process. Kalaban sa eleksyon. Kaya mali ang sistema. Maling-mali. Okay. Ito pa. Ano tuloy yung impeachment na yan? Parang taxi na, no? Malapit lang yung pupuntahan. Malapit. Lakarin mo na lang. Tinaksihan mo pa. Nangyayari ba sa inyo yan, mga kababayan? No? Ang layo siguro mga 500 meters. Kung kunyari, ang tirahan ninyo mga nasa saan ba? Engineer Seal ka. O nasa likod lang yun ng Victory Liner. Dito sa Baguio, pupunta ka SM. Pwede mo naman lakarin. Umuulan, magpayong ka. Mababasahin pa, magbota ka. Kasi ang ano doon, malapit lang, lakarin mo. Ngayon, kung hindi mo lalakarin, mag-jeep ka. 13 lang ang pamasahe, mga kababayan. 13 lang, di ba? Pasosi ka gusto mo pa, taxi. Tapos noon, kung senior ka, 11 pa ang bayad. Ako minsan 12 na lang binibigay ko. Minsan di na ako nagpapasingil. O, 11, senior. Kaya isipin ninyo, kung 13 pamasahe, tas tataksya mo, pagdating sa'yo, sasabihin sa'yo, sir, 70. 80, sir. Na-traffic kung naglakad ka, tapos na What am I pointing out? Yung impeachment, mga kababayan, parang sumakay ka sa taxi. Pwede naman lakarin May sistema May option. May COE. Ni notice of disallowance. May appeal. May Supreme Court. May proseso. Naghanap tayo ng gastos tinaksihan pa natin. Pinatakbo yung metro. Kaya, habang 92 days, na-traffic pa tayo, Diyos ko. Bago ka aabot sa destinasyon nyo,
mga kababayan, ang destinasyon nyo para pananagutin ang isang impeachable officer dahil sa pera na sinasabi na merong ano yun? Presumption of misuse ng pera na binulsa, kung ano-ano na sinasabing naratibo ngayon ng mainstream media, SOCMED, mga troll nila, no? Mga bayaran. Isipin nyo, yung gastos. Pera naman natin yung ginagamit pambayad nila sa SOCMED eh. Sa mainstream media, pera rin natin eh. Oh, yung 92 days na abutin ito para lang do sa prosecution, sa defense, 13 days na. Ilan na? 325 million. Next week, 3 araw, 75 million plus 325. 400 million na mga kababayan next week ang patak ng metro ng taxi. Di ba nakakainit ng ulo? Kasi nag-taxi pa tayo. Pwede naman lakarin lang. May sistema naman. May sistema naman. Bakit? Wala na ba tayong mapagkakatiwalaan? Hindi na ba natin Kasi kung ganun lang, nagpataka ng metro, sana isinakay mo na lahat. Yun yung punto. Sinakay na lang natin lahat. Paano yung presidente? Meron din yan notice of disallowance. Paano yung sa ibang ahensya ng gobyerno? May notice of disallowance. Parehas pala kayong may notice of disallowance. Anong pagkakaiba ng ND ninyo, ng November Delta ninyo, notice of disallowance, sa notice of disallowance ni Inday Sara? Okay, ayaw ninyo kasi confidential. Yun na nga yung pinupunto ko. Paano kunyari yung CPP-NPA na may pera na meron tao sa Congress na CPP-NPA-NDF na merong mga koleksyon, yung mga organization nila, 20 pesos kada buwan, billion yung pera nila, and then maglagay sila ng mga kausapin nila, bayaran nila, whatever, recruitin nila, kung i-brainwash nila yung tao, na may pag-graduate din silang lawyer, and then papasok dyan, o kaya may accountant dyan, o kaya military man dyan, PMA, o kaya OCS, o kaya sundalo, etc., engineer,